Noong July 20, 2016, si Samia Shahid, na 28-year-old at isang British-Pakistani ay natagpuang patay sa Punjab, Pakistan. Bagamat nasangkot sa isang hindi pagkakaunawaan sa kanyang pamilya, naglakbay siya sa Pakistan na mag-isa dahil sinabihan siya ng kanyang ama ay may malubhang sakit. Ayon sa kanyang mga kamag-anak, siya ay namatay sa natural na dahilan. Ngunit ang kanyang asawa ni si Syed Mukhtar Kazim o Ted ay naniniwala na siya ay pinaslang sa isang tinatawag na honor killing. Ang kanyang dating asawa ni si Chaudhry Muhammad Shakil o Chad ay inaresto dahil sa hinalang pumatay sa kanya at habang nasa custody ay umamin ito na sinakal niya ang dating asawa. Inilalarawan na masayahing tao si Samia dahil makikita ito sa kanyang mga mukha na laging nakangiti. Si Samia ay nagmula sa Manningham, Bradford. Siya ay nag-aral sa Knobwood School at nagtrabaho sa iba't ibang kumpanya bilang sales habang ginagawa ang hilig niya sa pagmi-makeup. Taong 2012 ay ikinasal si Samia sa kanyang pinsan na si Chad sa pamamagitan ng arranged marriage ng kanyang pamilya. Ang kanilang kasal ay ginanap sa Pakistan kung saan ay doon halos nakatira ang kanilang pamilya at mga kamag-anak. Sa kanilang wedding pictures ay makikitang masaya naman si Samia. Pagkatapos ng kanilang kasal ay bumalik si Samia sa Bradford habang nananatili naman sa Pakistan si Chad habang inaayos ang kanyang immigration papers. Taong 2013, nakilala ni Samia si Ted at agad silang na-in-love sa isa't isa. Taong 2014 ay nagpa-convert si Samia mula sa sekta ng mga Sunni sa sekta ng Shia ng Islam at kumuha ng ex-party divorce mula kay Chad galing sa Islamic Sharia Council ng UK. Kasunod noon ay nagpakasal sila ni Ted sa Leeds at lumipat sa Dubai ng magkasama. Hindi nagustuhan ng pamilya ni Samia ang kanyang ginawa. Iginiit nila na ang kanyang divorce ay hindi valid dahil ang Islamic Sharia Council ay walang legal authority alinman sa UK o sa Pakistan. Sa makatuwid, ayon sa kanila ay legal pa nakasal si Samia kay Chad at ang kanyang pagpapakasal kay Ted ay matatawag na adultery. Ayon kay Ted ay pinagbabantaan si Samia ng kanyang pamilya dahil sa kanilang relasyon. Kinumpirma din ng West Yorkshire Police na sumailalim sa verbal harassment si Samia mula sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang ina bago ito lumipat sa Dubai. Pagkatapos niyang lumipat sa Dubai ay kaagad na inireport si Samia ng kanyang mga magulang na missing person sa mga local police. Sa halip na tanggapin na lamang na gusto niyang mamuhay ng malaya. Binuksan ng mga pulis ang missing person investigation at kinontak ang Shia cleric mula sa Islamic Sharia Council ng UK na siya nag-issue ng ex-party divorce kay Samia. Ayon sa Shia cleric ay nakatanggap din siya ng matinding pang-aabuso mula sa miyembro ng pamilya ni Samia at ipinasa ang recording na nakuha sa mga pulis noong taong 2014. Taong 2015 ay bumalik sa Bradford si Samia para makipag-usap sa miyembro ng kanyang pamilya na may kasama pang mga pulis bilang chaperone. At matinding pag-aaway ang nangyari noong araw na yon nung nag-usap sila lalo na mula sa kanyang ina. Noong July 2016, nakatanggap ng tawag si Samia na nagsasabing may malubhang sakit ang kanyang ama sa Pakistan. Lumipad siya sa Islamabad Airport, ngunit pinayuhan siya ni Ted na mag-ingat dahil malakas ang kanyang kutob na hindi totoong may sakit ang kanyang ama. Nag-aalala si Ted sa kaligtasan ni Samia at katunayan ay nagmakaawa pa siya na huwag na itong umalis. Isang araw bago ang nakatakdang uwi ni Samia sa Dubai, ay sinabi ni Ted na ang madalas na pagme-message sa kanya ng asawa ay bigla na lamang natigil. Si Samia ay natagpuang patay sa bahay ng kanyang mga pinsan noong July 2016. Sa una ay may magkasalungat na ulat tungkol sa sanhi ng pagkamatay niya. Ayon kay Ted ay sinabi sa kanya ng pinsan ni Samia na si Mobin sa telepono na siya ay namatay dahil sa heart attack. Ayon naman sa report ng local press agencies, si Samia ay nagpakamatay dahil sa depresyon dahil sa wala siyang anak. Ngunit ang report na yon ay idinenay ng kanyang pamilya. Pinanindigan ni Ted na pinatay si Samia ng kanyang pamilya dahil sa honor killing dahil sa ayaw nila na nagpakasal ulit ito. Ang tiyuhin ni Samia na si Haq Nawaz ay kumuha din ng death certificate mula sa local union council at sinabi sa mga pulis na siya ay namatay dahil sa natural na dahilan at ang kanyang mga labi ay agad din inilibing sa kaparehong araw.
Kahit ang investigating police officer na si Akil Abbas ay nagsabi na walang senyales sa katawan ni Samia ng pisikal na pinsala. Ngunit sa autopsy nakita may pasa siya sa paligid ng kanyang leeg at iyon kasama ang forensic examination ay napagpasyahan na siya ay ginahasa at sinakal. Sa takot ng isang potensyal na conspiracy, ang constituency MP ng Samia na si Naz Shah ay sumulat sa mga otoridad ng Pakistan at nakipag-usap din siya kay Syed Ebni Abbas na noon ay ang High Commissioner ng Pakistan sa United Kingdom. Sinabi ni Naz na, "I have asked for the police officer and the physician who did the first post-mortem to be investigated." Sa batayan ng mga paratang ni Ted, kasunod ng intervention din ni Naz ay isang malalim na investigasyon ang iniutos. At ang Chief Minister ng Punjab ay nag-arrange din ng special committee ng mga nangungunang police officers para maghanda ng report. Ang orihinal na lead investigator na si Abbas ay sinuspindi mula sa tungkulin dahil sa maling paghawak ng kaso at ang pagpayag sa ina at kapatid na babae ni Samia na makaalis sa Pakistan. Siya ay inaresto din dahil sa pagtatago ng mga ebidensya. Ang tiyuhin ni Samia na sinawas na siyang kumuha ng death certificate ay inaresto din dahil sa hinala ng pamimeke ng mga medical file. Ang ama ni Samia na si Muhammad Shahid at ang dati niyang asawa na si Chad ay inaresto din ng Jhelum Police at nanatiling nasa kustodiya. Noong August 14, 2016 ay sinabi ng mga pulis na si Chad ay umamin na sinakal niya si Samia. Ang Deputy Inspector General of Police na si Abubakar Buksh ay pinangunahan ang bagong investigasyon na di umano'y ang pagkamatay ni Samia ay isang premeditated and cold-blooded honor killing. Ayon sa kanya, "We have completed our investigation and concluded that her ex-husband Chad and father Shahid were involved in her killing." Saad pa niya na si Chad ay kinasuhan ng rape. Ayon sa report, isang araw bago siya nakarating sa Islamabad, ay nag-send pa ng message si Samia sa kanyang kaibigan na sinabing natatakot siya para sa kanyang buhay. Pagkadating niya ay sinundo siya ng kanyang kaibigan at ibinigay niya ang kanyang passport at return ticket para maitago. Sa report ay nakasaad na gusto ng ama at dating asawa ni Samia na si Chad na talikuran na ni Samia ang bago niyang asawa. Isang araw bago ang kanyang flight pabalik ng Dubai ay hiningi ni Chad ang passport at return ticket ni Samia, ngunit tumanggi siya. Doon na siya inatake ni Chad. Nagawa pa niyang makatakbo palabas ng kwarto at sinabi kay Chad na magsusumbong siya sa mga British police. Sa puntong yon ay nahabol siya ni Chad at sinakal gamit ang kanyang mismong scarf habang hinahawakan ang kanyang mga binti. Nagalit umano si Chad kay Samia dahil ang pakikipag-divorce niya isang naging hadlang sa pagpunta niya sa UK at maging British citizen. Sa kabila ng nangyari ay sinabi pa ng ama ni Samia na patatawarin niya ang kanyang pamangkin kung siya ay kakasuhan sa pagpatay kay Samia sa ilalim ng batas ng DIA ng Pakistan. Dinala sa kustodiya si Shahid noong July 2016 hanggang sa nag-grant ang kanyang bail sa Lahore High Court noong December 2016. Ayon sa korte ay walang naipakitang sapat na ebidensya para i-hold sa kustodiya si Shahid. Taong 2018 ay namatay si Shahid sa Lahore Hospital sa edad na 52. Noong October 2016, isang arrest warrant ang inisyu sa ina at kapatid na babae ni Samia dahil idineklara silang nagkasala ng mga Pakistani police. September 2018 ay nakalabas si Chad dahil sa nakapagbayad ito ng bail. Kahit na inamin niyang sinakal niya si Samia, ang pag-amin niya sa mga pulis ay hindi tinanggap bilang ebidensya sa Pakistan. Noong August 2016, ang miyembro ng pamilya ni Samia ay naghain ng kasong kriminal laban kay Samia at Ted at pinaratangan ng polyandry o ang pagpapakasal ng isang babae sa dalawa o higit pang lalaki sa parehong oras. Ngunit may lumabas na balita na pineke ang nasabing documents at ninakaw ni Ted ang pagkakakilanlan ni Chad para makasal sila sa UK. Gusto nilang makasuhan si Ted ng impersonation, fraud at fornication. Noong March 2017 naman, ang pamilya ni Samia ay nagpasa ng petition sa Lahore High Court at humihingi sila na ipatigil na ang pagpapalabas ng mga documentary tungkol sa pagpatay kay Samia dahil kung hindi ay magfa-file sila ng legal action. Ngunit ang petisyon na yon ay na-dismiss. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa.
Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!